Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. May magandang balita ngayon po mula sa isang member ng Senado at uupong Senator Judge. Nagsalita na rin mga kababayan si Senator Raffy Tulfo kung ano yung kanyang posisyon sa impeachment laban kay Sara Duterte. Sabi ni Raffy Tulfo, kontra siya sa dismissal of BP Sara impeachment case. Dapat niya i-prove niya yung kanyang innocence. Sigurado ibabas mga kababayan, kukuyugin na mga bashers na troll farms. Ako nga mo, ayaw ako tantanan mga kababayan ng mga troll farms ng mga Duterte. Kada post natin sa Facebook po, sa Facebook man lang, sa YouTube po, karamihan sa mga nanonood sa atin, mga kakampi natin, pero sa Facebook po, infested ng mga troll farms ni Sara. Karamihan mga kababayan na mga nagre-react, nakalak ang kanilang profile pic. Pagkatapos, kung mayroon man, fake. Mahilig talaga po sila sa fake. Tulad ng pinakalat na LA report ng pagkamatay po ni Paulo Tantoco. Sinasabit si First Lady Lisa Marcos. Nagpakalat pala nun si Bobby Tiglao. Mamaya, share ko sa inyo yung post ni Bobby Tiglao po. Dito muna tayo po sa balitang ito. Yan sabi ni ni Raffy Tulfo, nananawagan daw siya sa mga kapwa niya senador to proceed with the impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Kailangan na niya na bigyan siya ng pagkakataon to prove her innocence amid charges against her. Yan po ang matino mga kababayan na posisyon dapat dito sa impeachment case. Ituloy ang trial kung naniniwala po yung mga abogado ni Sara at si Sara mismo, pati mga kakampi niyang senador na inosente ang vice presidente. Dapat sila ang manguna. Mas dapat silang excited na matuloy ang trial para ma-prove ni Sara Duterte yung innocence. Kasi kung dismissal po without trial, ang ibig sabihin niyan, cover up. Napakalinaw na cover up ang gustong mangyari ni Bato de la Rosa and other Duterte senators. Ang ibig sabihin po niyan, guilty si Sara Duterte. Kaya ang kanila pong sinusulong dismissal of the case because they're holding on technicalities. Pilit nilang ginagawa ng issue. Nasa totoo lang po, wala mang issue. Sila man lang ang gumagawa ng issue. Napakalinaw po. Walang violation. Sa 1 year barul, pilit nilang pinipilipit ang issue sa impeachment mga kababayan para lang makaiwas si Sara Duterte. At nagtutulong-tulong sila, yung mga kaalyado sa Senado ni Sara Duterte. Naalata tuloy talaga na guilty. Tama po ang ating mga analysis. Parang si Digong. Kaya ipinipilit nilang walang jurisdiction. Tulad ng impeachment. Wala daw jurisdiction na yung 20th Congress. Kay Digong yung ICC walang jurisdiction. At may resolusyon ng final yung tatlong mga senador niya. Seeking for house arrest ni Digong. Kung ano-ano na lang po. Tapusin muna ninyo itong trabaho ninyo bilang mga senator judges kasi ang mandato ng saligang batas, trial, shall forthwith proceed. Kung ano-anong mga pinagagawa ninyong kalukuhan, mga resolusyon mga kababayan tungkol kay Digong, na sigurado man lang pong ibabasura. Wala man yan bearing sa ating sa mga judges ng ICC. Sabi rito ni Tulfo, kasi for now, sinasabi nga niya na inosente siya. So let her prove it na inosente siya. Mas maganda yung ma-prove niya na inosente sa pamamagitan ng trial. And then nakita ng mga senador na talagang inosente siya at kulang sa ebidensya, di ba mas maganda yon? Sabi niya po sa mga reporters. So ito yung reaksyon mga kababayan ni Raffy Tulfo. As some senators and defense lawyers seek to dismiss the impeachment proceedings against Duterte. Pakinggan natin mga kababayan si Raffy Tulfo
kay judges. Para sa akin, ayaw ko ma-dismiss. Gusto ko talaga magkaroon ng trial para ma-prove niya sa kanyang sarili yung kanyang sinasabing innocent siya. Give her a chance, give her the day in court. Kasi kung ma-dismiss lang, so paano yung mga allegations against her? Maraming mga allegations, di ba? O, paano mo po-prove yun? Paano masasabi sa taong bayan na inosente siya na lahat siya ay puro kakaisip lamang kung hindi tayo magkaroon ng trial? Because doon sa trial, doon niya mapoprove yung kanyang innocence. At doon niya mapoprove kung siya ay guilty. Pero Senator Bato de la Rosa, sabi niya, pag nag-open na yung 20th Congress, so ganyan, itatanong ay kung may jurisdiction ba yung 20th Congress, dapat daw establish muna. Sa tingin niyo, hindi na kailangan, dahil na-acquire niyo na yung jurisdiction. Mayroon ng jurisdiction. O, hindi na napag-uusapan niya. Magkakaroon talaga ng hearing sa impeachment. It's just a matter of, siguro may mag-hearing na madidismiss yan o ibang kasula. Now, I'm not for it. Ang gusto ko magkaroon ng panyan. Para ma-prove again, for the nth time, ma-prove ni Bibi Sara na siya inosente, like what she been saying in her attorneys and Campo, na inosente siya. Mas maganda mag-prove niya inosente sa pamitan ng trial, sa resulta ng trial, versus madidismiss na ganito. So wala siya pagkakataon na mapakita sa taong bayan na siya malinis at yung mga aligasyon ay gawa-gawa lang. May we know how you are preparing for the impeachment, sir? Are you... So ayos, siguradong kukuyugin si Raffy Tulfo ng mga troll farms mga kababayan. O ngayon, dito tayo sa resolusyon na final ng mga Duterte senators. Yan o. Digong allies file Senate resolution seeking ICC interim release. House arrest of ex-president. As expected mga kababayan, nagsasayang lang kayo ng panahon. Imbes gugulin ninyo yung inyong panahon para sa impeachment trial ni Sara Duterte na kung naniniwala kayo, walang kasalanan si Sara, o di tulad ng sinabi ni Raffy Tulfo, dapat dumaan sa trial muna. Pero talagang itong mga senador ni Digong, inuubos na yung kanilang panahon habang sumusweldo from the taxes of the Filipino people to serve the former president. Yan o. Resolution expressing the sense of the Senate strongly urging the Philippine government to advocate before the International Criminal Court for the interim release of former President Rodrigo Roa Duterte in a form of house arrest, arrangement, and a residence in The Hague, the Netherlands. So asa pa kayo na ang iniingan ninyo ng tulong yung ating gobyerno, yung gobyerno na walang tigil na inaalipusta ninyo. Diba? Inaalipusta ng amo ninyo at mga supporters, kasama na kayo. Tapos, ang argumento ninyo ng mga abogado ni Digong, kidnapping. Pero gusto ninyo humingi ng tulong sa kidnapper. Saan ka pulutin yan mga kababayan? Saan ka nakakita na yung kidnapper na ina-accuse, nagpasa pa sila ng resolusyon? Ewan ko kung makapasa to. Final pa man lang po. Full of contradictions talaga ang inyong mga isip. Ang sabi ninyo kinidnap. Ang nagpakidnap, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, na siyang gobyerno ngayon, administrasyon ngayon. Pagkatapos, yung ina-accuse ninyong gobyerno nagpakidnap, hihingan ninyo ng tulong sa pamamagitan ng Senate resolution. Anong klaseng pag-iisip yan? Umaasa kayo sa gobyernong in-accuse ninyo ng kidnapping? Matutulungan kayo? Di ba? Patunayan na lang ninyo na kidnapper yung gobyerno. Yan muna ang dapat gawin ninyo. Yan. Whereas former President Rodrigo Roa Duterte has been detained at The Hague, the Netherlands, by the ICC for more than 100 days awaiting trial for alleged crimes against humanity under Rome Statute in connection with his campaigns against illegal drugs. Whereas during the pre-trial hearing, the ICC last March 14, presiding judge Julia Motok said ICC's doctors assessed FPRRD's health upon his arrival in the detention center and found him to be fully mentally aware and fit. But the same doctors also agreed that FPRRD was not
in a position to come to the hearing physically due to health problems. Kaya nga dapat nandun lang siya. Hindi mo kailangang i-house arrest o ilipat pa ng ibang bansa. Para sa panahon ng hearing, accessible lang siya. Hindi na kailangang i-transport pa. Kasi nandyan na. Nasa detention center ng facility po. Parang nasa first 5-star hotel. At may katabi pang hospital. Nandun mismo sa building ng ICC, yung hospital. So walang rason na ilipat ng detention center o i-house arrest. Makaduda po ang request nila. Unang-una, hindi nila nire-recognize ang jurisdiction ng ICC. Baka tumakas mga kababayan o itakas si Digong tulad ng nireveal ni Harry Roque na nang i-deliver si Digong, nag-stop over, di ba? Saan ba yun? Sa Dubai yata yun? Nag-stop over. Gusto mga kababayan na i-intercept sana para itakas. Mission impossible yung plano sana. Hindi nangyari kasi na-late si Sara. You see? So malamang sa malamang, hindi pagbibigyan itong resolution nila. Unang-una, ang resolution addressed to the Philippine government na walang tigil na inaaliposta nila. Bakit mo pagbibigyan ang taong mapang-alipusta at mga mayayabang? Diba po, mga kababayan? Sabi dito, whereas more than 3 months into FRRD's detainment in the ICC detention center, while his family members who have visited him have assured the public that he remains in good physical and emotional condition, they have also shared that FPRRD has drastically lost weight due to appetite loss in the cold weather, with his former spouse even remarking that he is already weak, having difficulty walking, and his skin and bones, and does not look like his previous pictures. Wala man pong pinapakita, kwento man lang po nila, magpakita muna ng actual pictures. Tapos dapat may attachment ng medical doctor. Yung mahina na, dati naman pong mahina si Digong, nakatungkod na. By admission mismo ni Semerman, ni Elizabeth Semerman, matanda na niya kasi. So kung si Elizabeth Semerman saka si Sara hindi nag-aalala, hindi ko maintindihan kayong mga senador ni Digong, iba man yung sinasabi. Di ba? Mas kayong nag-aalala. Si Sara Duterte nga, patawa-tawa lang. At sabi mismo ni Sara, okay na niya yun sa kanya. Yung itsura niya, tamang-tama niya kasi diabetic siya. So, magandaan niya yung pagpayat niya. Pagkatapos kayo, masyado kayong nag-aalala. O imang kayo. So, walang basing maayos. Baseless mga kababayan nitong resolusyon na pinail nitong tatlong mga senador. Yung mga claims nila po, mahirap pagbigyan. Unang-una, yung ating gobyerno po, wala man impluensya sa ICC. Kasi umalis si Digong sa ICC, hindi na tayo member. Sabi ng isang abogado, kung sana niya, hindi tayo umalis as member ng ICC, posible pa, napasama tuloy. So ngayon, it is not possible. Hindi na tayo member At wala tayong impluensya sa mga ICC judges. Alangan man gamitin ng ating Pangulo yung impluensya. Korte yun It's not proper kahit dito sa local courts. Hindi pwedeng nangingialam sa independence ng korte ang sino man. Ito dapat na resolution ninyo. It should be written as a petition. At hindi dapat kayo ang gumawa nito, kundi yung abogado. Abogado ni Digong mismo, si Kaufman, address to the ICC judges. Bakit hindi ninyo pagsabihan yung abogado ni Digong, usapin ninyo na mag-file ng petisyon? Ang ginagawa ninyo, gusto pa ninyong gamitin yung ating gobyerno. Ang gobyerno na ang Pangulo sinisiraan araw-araw ng mga amo ninyo. Paano kayo niyan pagbibigyan? Di ba? Whereas FPRRD has been reported to have various medical conditions including Barrett esophagus, a disorder wherein the lining of the esophagus
damaged by stomach acid. At marami pang iba, ang dami chronic back pains and migraines. And recently, Vice President Sara Duterte mentioned that he is diabetic, conditions that he continues to endure in his old age of 80 in solitude away from family and friends. Normal man po yon sa matanda. At saka may nag-aasikaso man sa kanya na nurse, malapit sa ospital yun. Kalapit lang na nasa iisang building, yung hospital mismo. Kaya nga mas maganda siyang nandun kaysa sa house arrest. Kasi pag in-house arrest siya, malayo sa ospital, kailangan pang itakbo. O di lalong matutuluyan si Digong. Ang wish pa naman ng mga kapamilya ng mga na-AJ case, dapat humaba pa ang buhay ng dating Pangulo para to stand trial. Pero yung dating Pangulo, ang sabi ni Sara, huling habili na i-cremate siya pag siya ay namatay. Baliktad nga po Parang gusto nang takasan ni Digong agad-agad through death, yung kanyang dapat harapin na trial. Gusto nang tumakas. Yung kaluluwa gusto nang tumakas. Sabi ng mga ipanalangin natin ang umaba pang buhay ni Digong. Baliktad nga po So sabi dito sa laktawan na natin yon kung ano-anong rason, mga whereases po. Resolved by the Senate as it is hereby resolved, expressing the sense of the Senate strongly urging the Philippine government to advocate before the International Criminal Court for the interim release of former President Rodrigo Duterte. Gagamitin pa yung ating gobyerno para lang makasecure sila ng interim release. Anyway, tingnan natin kung makapasa yung resolusyon nila, i-approve ng Senado. Halimbawa pang i-approve, disapprove para sa ating sa ating Pangulo. Di ba? Kasi sigurado aalma yung mga biktima. Masyado silang concerned, mga kababayan, kay Digong, sa health ni Digong. Pero never natin naringgan ng concern nitong mga senador na to sa kalagayan ng mga victims ng AJK. Yan ang problema sa kanila.